Sa gitna po ng mainit na panahon, biglang bumuhos ang ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong hapon. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nagdadala ng maulap na panahon at isolated rain showers o thunderstorms sa Metro Manila. Magandang gabi po! 4,000 pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog sa residential area sa Barangay Piñahan sa Quezon City. Umabot sa Task Force Bravo ang sunog. Sa kasagsagan ng sunog, isang nasawid dahil sa atake sa puso. Nakatutok si Bea Pinlac. Hindi pinatulog ng nagngangalit na sunog ang libu-libong residente sa Maynila Road, Barangay Piñahan, Quezon City kagabi. Mabilis kumalat ang apoy na lumamon sa magkakalapit na bahay na karamihan gawa sa light materials. Nakakontribute din doon yung malakas na hangin. Ang ibang bahay, gumuho. Kaliwat kanan ang pagsabog ng mga tangke ng LPG na naiwan sa loob ng mga bahay. Kung mapapansin niyo kanina, pagka may pagsabog, biglang may apoy na malakas na lumalabas. Ayon sa mga opisyal ng barangay na apektado rin ng sunog, posibleng umabot sa 4,000 pamilya ang nawalan ng tirahan. Mga 80 to 95% yung nasalanta ng sunog. Siguro mga estimated ko dyan nasa 4,000 or higit pa. Yung family sa Palaisipan sa kanila kung paano makababangon. Hirap sa buhay tapos nangyari pang ganito. So dapat aksyon kaagad. Kawawa talaga. Lalo na yung mga mahihirap na wala naman po yung kakayanan. Ay, wala na kaming kabuhayan. Ewan kung saan kami mapadpad ngayon. Isang 51 anyos na lalaki ang nasawi matapos atakihin sa puso ayon sa BFP. Isinugod pa siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Umabot ng Task Force Bravo ang sunog na nirespondehan ng halos 100 truck ng bombero at fire volunteer. 4 ang naitalang sugatan. Meron pong laceration, may possible dislocation ng braso. Meron din po isang volunteer fire brigade na nakagat ng aso habang nagpa-firefighting. Isa sa mga naging hamon sa pag-apula sa sunog, supply ng tubig. Nung una kasi malakas naman yung supply. Mayroon naman tayong hydrant na malapit dito. Yun nga lang talagang yung iba kasi hindi medyo malayo. Ang mga residente, tumulong na. Pasado alas 5 ng madaling araw kanina na maapula ang sunog. Ayon sa BFP, halos 4 na milyong piso ang halaga ng pinsala. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Dahil po sa nagbabadyang big-time taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo, may mga motoristang maaga nang nagpakarga ngayong weekend. At may gasolinahan na nga sa Quezon City na naubusan pa ng diesel. At kahit po bawal ang hoarding, may mga motoristang nagpakarga pa rin ng galon-galong petrolyo. Sa gasolinahang ito sa Fairview, Quezon City, 0-0 ang presyo ng isang klase ng diesel kaninang umaga. Yun pala, ubos na ang supply nila sa dami raw ng nagpapakarga bago ang nagbabadyang big-time oil price hike sa susunod na linggo. Marami pa rin po naghahanap po ngayon, wala na po kaming maibigay. Kinokontak ba po namin kung magkakaroon po kami ng stock dahil nga po sa nagkataasan po ng gas po ngayon. Ang isang motorista, galon-galon na ang pinakarga kanina. Tumanggi siyang humarap sa kamera pero anya gagamitin niya ito sa mga heavy equipment sa kanilang negosyo. Ramdam na kanina ang buhos ng mga nagpapakarga. Sabi ng Department of Energy, ang minimum o pinakamababang posibleng dagdag, 19 pesos kada litro sa diesel, 9 pesos sa gasolina, 31 pesos sa kerosene. Minimum kasi hindi pa ho dito kasama yung may mga premiums siguro at mga insurance na pag hindi ko masabi yung mga tinatawag nilang premiums kasi ang sama ng sitwasyon ngayon. Pero sabi ng DOE, hinihintay pa ngayong weekend ang desisyon ng mga kumpanya ng langis kung paano nila uutay-utayin ang taas presyo. May narinig ako nung kung malaki daw masyado, baka mag-daily sila ng staggered increase. Pero kung maliit lang, pwede nilang gawing like
twice a week. Ang DOE at PNP nagtutulungang mag-inspeksyon at manita ng mga gasolinahang nagtaas presyo agad kahit hindi pa dapat. Gaya raw sa isang gasolinahan sa Tagum City, Davao del Norte, na aabot sa 73 pesos kada litro ang benta sa diesel, katumbas ng 8 piso kada litro ang dagdag. Nakikiusap ako sa ating mga negosyante at mga trader, huwag ninyo sanang samantalahan ang sitwasyong ito. Pinapaalala ko sa lahat na ang hoarding at ang profiteering ay labag sa batas. Sabi kagabi ni Pangulong Bongbong Marcos, may ginagawa na ang pamahalaan. Nakikipag-ugnayan na tayo sa Kongreso upang mapagkalooban ang Pangulo ng pansamantalang kapangyarihan upang bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo kung papalo ito sa $80 kada barrel. Lagpas $100 na kahapon ang kada barrel ng Dubai crude ayon sa DOE. Panawagan ngayon ng grupo ng mga trucker, higit sa excise tax, mas dapat alisin ng gobyerno ang VAT o value-added tax sa petrolyo. Ang excise tax ay fixed. Ang dapat na pag-aralan yung pag-alis ng VAT. Habang tumataas ang presyo ng langis, tumataas din yung VAT. Sabi ng mga trucker, nag-abiso na sila sa mga kliyente na magtataas sila ng 20 to 30% ng kanilang transportation services. Unfortunately, hindi yan pwedeng hindi maka-apekto sa presyo ng commodities natin. No? Ang grupo naman ng mga city bus operator nagpaplano na raw magbawas ng papasadang mga bus. Commuters ang mahihirapan. Kung lahat pa-deploy mo, ay malaki po kasi ang magiging epekto sa operational cost. May mga grupo ng mga tsoper na nauna ng humirit ng taas pasahe. Sabi ng gobyerno, may nakahanda silang fuel subsidy at cash transfer para sa mga apektadong sektor. Hindi naman po solusyon yung taas pamasahe. Tanggalin na rin yung VAT, yung nagpapalaki sa krudo. Ako kung tataas pa, hindi na ako mamamasada eh. Malaki na wala sa amin eh. Ang Department of Agriculture naglaan ng 150 million pesos para sa fuel subsidy sa mga magsasaka at mangingisda. Sa isang diagram, ipinakita ni Navy Inspector General Rear Admiral Roy Vincent Trinidad kung paano ni-recruit ang 3 Pilipino para magpasa ng impormasyon sa kanilang mga dayuhang handler na pinaniniwalaang konektado sa China. Nakatago raw sa isang gaming app ang komunikasyon ng Pilipinong ni-recruit sa kanyang foreign handler. May mga communication gadgets na binibigay sa kanila para gamitin. Yung isa merong special gaming app, Tetris, na andun naka-embed ang communications nila. So may ipapram ka lang doon, ipasok mo ang password, maging communication app siya. Ang kanilang mga dayuhang kausap, gumagamit pa ng mga paraan para itago ang kanilang totoong nationality. The information is given to the handlers na nasa abroad. English speaking, yung iba may accent na British, Australian. Yung isa obvious naman na Chinese ang accent. Sina alias Lawrence na dating nagkatrabaho sa Defense Department na lumipat sa Navy, alias Allison na isang analyst ng security sector, at alias Danny na nakabase sa Maynila at maraming contact sa Philippine Coast Guard. The modus operandi here is all financial. From 4 to 6 digits ang halaga. Sa mga digital wallet at food delivery sinasabay ang paghahatid ng bayad sa kada impormasyong pinapasa. Binibigyan din sila ng malaking bonus. Nakonsensya raw si alias Danny nang minsang makita ang nasirang barko ng PCG na binangga ng barko ng China at nasaktan ang mga Pilipinong tauhan nito. Si alias Charles na isang Navy officer agad nagsumbong ng tangkaying i-recruit ng isang babaeng dayuhan at sinimulang hingan ng mga sensitibong impormasyon. Ang pag-recruit sa mga Pilipinong nasa Navy sumabay sa panahong nabisto ang umano'y espionage activities ng China sa Pilipinas. Kasabay ito ni Alice Go, we have yung may hawak na IMSI catcher, yung may hawak na LiDAR, si Mr. Deng, yung Palawan 5 who were installing CCTVs in the approaches to Ulugan Bay, yung nakuha natin sa Grande Island and Chiquita Island. Ayon sa Philippine Navy, lumalabas na ang mga nadiskubring mga peking Pilipino kamakailan, posibleng may kaugnayan din sa pagkuha ng sensitibong impormasyon. Tulad ng litratong ito na ibinigay ng aming source na nagpapakilalang Pilipino na nagdodonate ng ambulansya sa isang LGU. Ayon sa source, hinuli ang lalaki at nabistong Chinese na nagpapanggap na Pilipino. If we start connecting the dots over the years, makikita natin merong trend, attempts to be able to infiltrate in a very subtle way
to extract information from us. Information which could be derogatory or dangerous. It could endanger the lives ng ating mga kapwa Pilipino. This is a part of the insider threat program. They were discovered, and we find this is a decisive result of our previous efforts to strengthen and harden the security sector and government agencies. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Mas lalo po lumalakas ang apoy. Bumbero po, punta na kayo dito. Sa isang iglap, nawala ng kabuhayan ang mga nagtitinda sa Bingangonan o Binangonan Public Market sa Rizal. Walang naiulat na nasawi o sugatan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, tinataya nasa 200 tindahan ang natupok. Inaalam pa ang sanhi ng sunog na umakyat sa ikatlong alarma. Patay ang isang buntis sa Ilocos Norte matapos pagsasaksakin habang natutulog. Sa Lucena, Quezon naman, tinutugis ang isang lalaking hulikam na binaril sa batok ang dati niyang karelasyon. Nakatutok si Jonathan Andal. Habang tumitingin sa mga tindang damit ang lalaking ito sa Lucena City, nagpunta sa likuran niya ang isa pang lalaki na biglang bumunot ng baril at ipinutok sa batok ng biktima. Bumulagta ang biktima. Ang namaril tila nabalisa pa bago tumakas. Ayon sa pulisya, naging magkarelasyon ang biktima at sospek. Naghiganti umano ang sospek matapos siyang hiwalayan ng biktima. Before the incident, nag-iwan po ng mensahe itong suspect natin sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Parang sa kanyang palagay, ang kanilang paghihiwalay ay natural lang sa biktima, samantalang siya ay nagsasuffer despite ng kanyang mga effort na ibinigay, kagaya ng oras, pagmamahal, at kasama na rin ang pinansyal. Tinutugis ang sospek na maharap sa reklamong murder. Isusuko naman daw ng pamilya ang sospek kapag nakausap nila ito. Sa Badok, Ilocos Norte, dead on arrival sa ospital ang isang babaeng 4 na buwang buntis na biktima ng pananaksak. Base sa investigasyon, natutulog ang biktima kasama ng kanyang anak nang biglang pumasok ang sospek at pinagsasaksak siya. Naiwan pa sa bahay ang ginamit na kutsilyo. Arestado kalaunan ng sospek na lasing daw noon, kaya hindi raw alam ang nagawa. Ayon sa pulisya, dati nang nakulong ang sospek, inihabla na siya ng murder. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Hindi na po ginto kundi season best pa ang nakamit ni Filipino Olympian at pole vaulter EJ Obiena sa isang patimpalak sa Germany. Umabot po sa taas na 5.78 meters ang kanyang talon sa pole vault at nagawa ito sa isang attempt lang. Kumpara noon na kinailangan niya ng 2 attempt para malagpasan ng 5.6 meters. 5.78 meters din ang talon ng pambato ng Norway. Pero dahil kinailangan ng mas maraming attempt, pumangalawa lang siya kay EJ Obiena. Si Filipina tennis ace at world number 32 Alex Ayala naman, dinaig ang pambato ng Ukraine sa round of 64 ng kanyang debut sa Indian Wells Open. Ang kanyang score, 7-5, 4-6, 7-5. Aabante si Ayala sa round of 32 kung saan magtutos ulit sila ni American tennis star Coco Gauff. Nasawi sa disgrasya ang driver at pahinante ng isang truck na may kargang mga baka sa Baguio City. Habang sa Tanay Rizal, patay ang rider at angkas nito nang masalpok ng dump truck na nawalan daw ng preno. Nakatutok si Jamie Santos. Nagbiting yung truck! Nasana yung truck? Duguan at wala ng malay sa kalsada ang lalaki at babaeng magkaangkas sa motorsiklo na nasalpok ng dump truck sa panulukan ng Marilake Highway at JP Rizal Avenue sa Tanay Rizal. May paparating din na dump truck, kaso lang nung pitikin niya yung preno, yun na ang hindi niya na-control kasi parang na-lost brake na. May nahagip ding mga motorsiklo at tricycle. Dead on arrival sa ospital ang magkaangkas.
Ginagamot naman sa ospital ang mga sugatang driver sa nadamay na 2 tricycle at rider na isa pang motorsiklo. Humingi ng pasensya ang truck driver na nakakulong na sa presinto. Imbis na huminto sa stoplight, dumiretso ang motorsiklong iyan sa intersection sa Mandaue City hanggang sa bumangga sa 2 motorsiklo. Sa isa pang CCTV, kita ang mabilis na daloy ng trapiko nang biglang matumba ang isang rider ng motorsiklo. Yan ay matapos itong makagitgitan ang isang delivery van. Ang natumbang rider muntik pang magulungan ng kasunod na van. Nagkaareglo ang mga sangkot. Patay ang driver? Sa Negros Oriental, patay ang driver ng tricycle na nahulog sa bangin sa Bayawan City. Sugatan naman ang angkas nito matapos tumalon palabas ng tricycle. Batay sa investigasyon, nawalan ng kontrol ang driver hanggang magtuloy-tuloy siya sa bangin. Sa Baguio City, nawalan ng kontrol ang truck na may kargang mga baka matapos bumangga sa isang MPV at mga concrete barrier. Dead on the spot ang truck driver at pahinante nito. Sugatan naman ang isang menor de edad na sakay rin ng truck. Tumilapon ng 5 bakang karga ng truck. 4 sa mga ito ang nasawi. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Binabantay po ngayon na isang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Namataan po yan ng Pag-asa, 1,650 kilometers, silangan ng northeastern Mindanao. Mababa ang tsansa ng nasabing LPA na maging bagyo. At may amihan pa rin o northeast monsoon ayon sa Pag-asa. Yan po ngayon ang nagdadala ng maulap na panahon at kalat-kalat na ulan sa Cagayan Valley, Ilocos Norte, Cordillera Administrative Region, Tarlac, Nueva Ecija at nalalabing bahagi ng Ilocos Region. Nakakaapekto naman ng easterlies sa Aurora at Quezon, sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng light to intense rains bukas sa Ilocos Norte, Kalinga, Cagayan, Aurora, Quezon at Sorsogon. May tsansa naman ng light to moderate rain sa Eastern Samar, Biliran, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Siquijor, habang light to intense rains ang posibleng maranasan sa Cagayan de Oro, Cotabato at Davao Region. Hindi rin po inaalis ang tsansa ng pag-ulan bukas sa Metro Manila. Na inquest na ang naarestong suspect sa pamaril sa isang residential resort sa Parañaque, kung saan 2 patay. Ang suspect, matagal na umanong naiingayan at iniinis sa mga biktima, kaya namaril. Nakatutok si Bon Aquino. Sa condo unit na ito sa Barangay Moonwalk, Parañaque, nagtapos ang hot pursuit ng National Capital Region Police nang maaresto roon kagabi ang suspect sa pamamaril sa basketball court ng residential condominium sa Barangay Marcelo Green, Parañaque noong March 4. Ayon sa NCRPO at SPD, pag-aari ng asawa ng suspect ang condo unit. Ano, masaya ka? Ha? Bobo mo! Bakit sa'yo yung damit na yun? Napasugod sa Parañaque City Police Station ang ilan sa mga nabiktima ng suspect. Ayon sa suspect, naingayan siya sa biktima na nakatira sa itaas ng kanyang unit. Ilang beses na raw niya itong inireklamo pero hindi anya tumigil. Nag-iingay ho, tapos nagiinuman sila ron eh. Nagtatawanan, tapos kung ano na ho sinasabi. Paano yun naramdaman na ina-assault? Kasi ho, paulit na sinasabi nila sa akin na yung company namin nung pumatay sa nanay mo. Ayon sa mga pulis, unang bumaba ang suspect mula sa kanyang unit papunta sa basketball court. Dito niya binaril ng malapitan ang 52 taong gulang na biktimang kanyang target na nanonood noon ng basketball. Matapos nito, makikita sa kuha ng CCTV na pumasok ang suspect sa loob ng basketball court at walang habas na namaril. Bakit po pati yung mga ibang nasa basketball court binaril mo? Kasi isip ko nun, baka yung pagbabarilin na rin nila ako, parang nag-cover ako doon sa loob ng basketball court. Para kung yung mga taga ron, babarilin ako. At least meron akong depensa. Nagpulasa ng mga tao at bumagsak ang isa pang biktimang kalaunay namatay. Sa labas po ng court po na hinabol po kami, doon po kami tinamaan na po. Si RJ po yung una pong natamaan. Noong time na yun po, hindi ko po siya nainda, hindi po siya masakit or anything po. Mas iniisip ko lang po na tumakbo para sa buhay namin.
Ayon sa 26 anyos na si alias Jake na isa sa mga naglalaro noong mga oras na pumasok ang gunman, agad siyang humingi ng tulong sa mga gwardiya matapos makitang nakahandusay ng ilang tao. Mabilis din umanong tumulong ang isang banyaga sa mga biktima. Sa tingin ni alias Jake, target talaga ng suspect ang biktimang si Edwin na dati na umanong nagalit dito. Mabilis din umanong uminit ang ulo ng 59 anyos na suspect kahit sa maliliit na bagay. Since last year pa, yung lalaki na katok siya ng katok sa victim, may mga naririnig daw yung suspect na parang may mga maingay, may mga pumupukpok. Ilang beses na nangyari yon. Matapos ang pamamaril, naglakad lang daw palabas ng condominium premises ang suspect para tumakas. Nakita siya sa iba pang kuha ng CCTV na may dalang payong at nakamask. Iimbestigahan ng mga pulis ang pananagutan ng condominium management at kanilang mga security guards. Sinubukan naming makuna ng pahayag ang pamunuan ng condominium na dumalaw sa burol ng isa sa mga nasawi, ngunit tumanggi itong magbigay ng panayam. Bagaman nauna nang sinabi ng pamunuan na nakikipagtulungan sila sa investigasyon ng pulisya. Nakuha sa suspect ang 2 9mm na baril, 4 na magazine at mga bala. Iimbestigahan kung bakit nakakuha ng lisensya ang suspect para sa isa pang baril kahit meron siyang kasong homicide noong 2012. Ayon sa NCRPO, March 2024, nagsubukang isilbi ng Taguig City Police ang Service of Sentence Warrant laban sa suspect matapos umano itong hatulan ng korte para sa kasong homicide. Pero bigo silang maaresto ito. Na-inquest ngayong araw ang suspect para sa 2 counts ng murder at multiple frustrated murder. Nagsisisay ko saka hindi ko ginusto yun. Naprovoke lang ako dahil sobrang nakakapikon talaga yung ginagawa nila. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino nakatutok, 24 oras. Simula na po sa Lunes ang 4-day work week sa ilang tanggapan sa executive branch para mas makatipid sa konsumo ng petrolyo. At ang mga nasa pribadong sektor naman pwede rin magpatupad ng flexible work arrangement ayon sa Labor Department. Nakatutok si Jamie Santos. Ika-9 ng Marso, pansamantala nating ipapatupad ang 4-day work week sa ilang tanggapan ng ehekutibo. 4-day work week ang isa sa mga hakbang ng gobyerno para makatipid sa pagkonsumo ng langis sa gitna ng lalong pagsipa ng presyo ng petrolyo. Saklaw nito ang mga government-owned and controlled corporations, mga LGU, constitutional bodies, state universities and colleges. Di kasama ang mga frontline government office gaya ng mga nakatuon sa emergency at disaster response. Paano naman sa pribadong sektor? I believe nakapag-adjust yung mga mamamayan or yung mga naging empleyado na makapagtrabaho from work from home. Alternative options I think would be work from home para din po malesen yung mga times na magko-commute yung mga workers. Sabi ng Department of Labor and Employment, sa ilalim ng batas, pwedeng ipatupad ang work rotation, hybrid setup o work from home basta't parehong nagkakasundo ang employer at mga manggagawa. Matagal na po na meron tayong policy framework para po sa adoption ng alternative work arrangement and flexible work arrangement. And yung 2019, ito po ay na-institutionalize ng telecommuting law. Ito po yung Republic Act 11165. Sa pagpapatupad naman ng 4-day work week, may iba't ibang paraan para hindi maapektuhan ang mismong trabaho, gayon din ang mga sahod at benepisyo. Ang una pong 4-day work week option ay yung i-extend mo yung oras ng trabaho beyond 8 hours. Basta hindi po sila mag-exceed yung kanilang normal work week, yung oras ng trabaho sa kabuuang linggo. The other option ay 8 to 5 pa rin yung trabaho nila ng Monday to Thursday halimbawa, and then yung Friday, hybrid naman. Pero hindi raw lahat ng industriya ay pasok sa flexible work arrangement. Ayon naman sa Employers Confederation of the Philippines, dapat isaalang-alang ang kaligtasan at pagiging produktibo ng mga manggagawa, pati ang kakayahan ng kumpanya sa ganitong sistema. Well, pwedeng pag-aralan yan, kaya lang hindi po pwedeng gawing compulsory. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok, 24 oras. Binatikos po online ang pagtatanong ni Senator Jingoy Estrada sa American basketball player na si Elizabeth Means sa gitna ng pagdinig ng Committee on Justice and Human Rights noong March 3 sa kanyang naturalization. Ang sabi ng netizens, kung joke man ito, hindi ito nakakatuwa lalo't nanggaling ito sa isang mambabatas.
At ang sabi pa ni Congresswoman Laila de Lima, ano na ba niya ang mga nangyayari sa mga mambabatas ngayon? You have Filipino boyfriend? No? Not yet po. Maybe Senator Pangilinan might want to apply. Sorry to kay Sharon. Gagalit yung command. Sa isang pahayag, ipinaliwanag ni Estrada na friendly banter lang yon sa pagitan nila ni Senator Kiko Pangilinan. Matagal na rin daw niyang kaibigan ng misis ni Pangilinan na si Sharon Cuneta bago pa siya pumasok sa politika. Ang tanong daw na kung may Pilipinong kasintahan si Means ay may kaugnayan sa mga rason nito sa paghahangad ng naturalization bilang isang Pilipino. Bahagi raw ito ng responsibilidad ng komite para mas maintindihan ang intensyon ng mga nagnanais maging Pilipino. Pumasok lang daw ang tanong sa kanyang isip matapos ibahagi ng basketball player, naturalization candidate na si Malik Youth na may kasintahan siyang Pilipina. Halos 1 bilyong piso mga umano'y high-grade marijuana nasamsam sa Maynila. Tinatayang 800 kilos ng hinihinalang kush ang nasabad sa Manila International Container Port. Isinilid sa mga plastic storage box ang mga kontrabando nagkakahalaga ng 912 million pesos. Arestado ang isang lalaki. Sa Imus, Cavite, bistado ang mahigit 108 million pesos sa marijuana at shabu na inilagay sa 2 balikbayan box. Arestado ang lalaki tumanggap ng package. Sabi ng suspect, pinakiusapan lang siyang tanggapin ang mga kontrabando. Hindi raw niya personal na kilala ang source ng droga na dati na niyang pinagkukunan ng marijuana. Matapos ang kanyang abogado si Ann Curtis na mismo ang naglabas ng pahayag para kondinahin ang mga naging pahayag ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay sa Kamara kung saan nadawit ang pangalan ng aktres. Nakatutok si Athena Imperial. 4 na araw matapos ang kontrobersyal na pahayag ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay sa hearing ng House Justice Committee tungkol sa anyay naisip niya tungkol kay Ann Curtis. Naglabas na ng personal na pahayag ang aktres sa kanyang social media account. Tinawag niyang vulgar at sexualized analogy ang paggamit ng kanyang pangalan ng walang paalam sa maling konteksto at higit sa lahat ng walang respeto. Alam niyang hindi lang ito sa kanya nangyayari. Ang kaibahan lang aniya, nanggaling ito sa isang opisyal ng gobyerno. Sabi pa ni Ann, naging poster boy aniya si Suntay ng isang kulturang iniisip na walang mali na pag-usapan ng kababaihan sa ganoong paraan. Aniya, ang misogyny o mababang pagtingin sa mga babae na idinadaan sa biro ay maituturing pa ring misogyny. Bilang taxpayer na ang buwisang pampasweldo sa mga opisyal gaya ni Suntay, hindi props ang kababaihan sa kanyang komentaryo. Hindi rin daw tinatanggap ng aktres ang anyay non-apology ng kongresista, pero hindi rin niya ito bibit-biting personal na bubog. Gayunman, tinanggap niya ang paghingi ng tawad ng may bahay ni Suntay dahil alam niya anya ang pakiramdam bilang isang asawa at ina. Ang sinumang lider na hindi raw kayang igalang ang kababaihan ay hindi nauunawaan ng buo ang totoong pamumuno. Basic decency, aniya, ang pagrespeto sa kababaihan. Nanawagan si Ann sa House Ethics Committee na huwag palampasin ang ginawa ni Suntay. Pinag-aaralan na ng aktres ang lahat ng legal na hakbang. Para sa GMA Integrated News, Athena Imperial, nakatutok, 24 oras. Instant showdown ng tagisan ni Mark Bautista at Christian Bautista sa kanilang concert sa Quezon City. Ang tanong, sino kaya ang mas nanaig sa The Battle of the Bautistas? Nagbabalik si Athena Imperial. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. This is Bautista versus Bautista. Laban ng dalawang Bautista? Nagpasiklaban sa pagkanta sina Asia's romantic balladeer Christian Bautista at International Theater heartthrob Mark Bautista sa concert kagabi sa Cubao, Quezon City. Sumabay ang audience sa pag-awit nila ng kanilang hits na tumatak sa mga Pinoy. Guests sa concert ang P-pop group na GAT, Sparkle singer Thea Ashley at Raymond Marasigan.
Parehong produkto ng singing competition sina Christian at Mark na inirerekomenda nilang gawin ng mga may singing talent. Oh yeah, of course. The Clash, tapos ikaw, nagja-judge ka rin. Yeah, ang daming sa tawag ng tanghalan, ang daming contest ngayon na nasa labas dyan and pwede silang sumali. Doon lang matitest. Actually, magandang training din yun eh. Yeah, I agree. So go there for training, go for experience. If you win, that's a bonus. Pareho rin silang nagteteatro. Basta makakanta ka, pwede ka sa teatro. Ayan. And magti-train ka naman doon sa theater and then mahahasa ka and then magugulat ka lang, pwede pala ako sa theater. Ngayong madali nang nasa-share sa social media ang talents ng bawat isa, mainam daw gawin ito ng aspiring singers. Social media is so important, so definitely show them who you really are, your unique self. And hindi lang people, sa vlogging, pwede naman kahit saan. People will really be attached to you. Athena Imperial updated sa Kung ang ibang aso mahilig mag-fetch, ibahin niyo po ang isang fur baby sa San Rafael, Bulacan. Ang modus niyang bonding, habulan habang may kagat na postiso. Ang suspect sa nakawan ng postiso ay ang mixed breed fur baby na si Zufu. Ang kwento ng uploader na si Navia, ipinatong lang ng kanyang lolo ang postiso sa lamesita kasama ang lagayan. Pero naiwan daw itong nakabukas at sa isa iglap. Kagat-kagat na ito ni Zufu at nagtatakbo. Agad namang nabawi kay Zufu ang postiso na buo pa rin naman. Pwede pang gamitin. Pinifit lang naman niya, baka kasya sa kanya. Mga kapuso, yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.